Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya... Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Cristo. At sana wag magdaramdam yung ating mga kaibigan sumusubaybay, lalo sa hanay ng mga Katoliko. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po kami nanunuligsa. Sa argumentong ito ng mga ministro, sila si Bobby at si Mr. Michael Sandoval, kahit mga matalino, tulad ni Marcoleta, natangay pa sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa paggamit at pag-angkin nila sa mga talata sa Biblia, at di lang sa talata sa Biblia, kundi yung pang tinatawag na name game ng INC. At yun ang malaking problema. Ang pag-aangkin nila sa pangalan sa Roma 16:16 na sila daw ang tinutukoy dito. The problem of Manalos Church, Iglesia ni Cristo, is delusional when it comes the name. They can interpret the verse of Romans 16:16 just to mean that their church alone is referring in the Bible and to deceive or mislead the innocent Catholic. So, mga kapatid, beware of this INC name game deception. Pero alam nyo ba na may kinikilalang founder ng INC, founder ng INC. Di nila yan isinopubliko. Nagsulat ng aklat na ito at siya'y yumakap sa simbahang Katoliko. Tama ang sinabi ni Marcoleta na yung argumentong South China Sea, di naman ibig sabihin umano na iyo'y tumutukoy sa at pinag-ari sa China. Ganon din ang nagdala sa Iglesia ni Cristo, marami sila. Hindi yan ibig sabihin na yun na ang Iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Ama. Kaya, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo, kahit nakapangalan Iglesia ni Cristo, hindi yan pinag-aari ng ating Panginoon Jesucristo. Sino ba itong founder, kinikilalang tagapagtatag sa Iglesia ni Cristo na naging Katoliko at may revelasyon siya
Kahit ang dami na umanong nadala niya sa iglesia na sumulpot lang sa 1914. Tatalakayin natin ito. Kasi lingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Muling makasama ninyo sa Catholic Faith Defenders at sa National Office ng Catholic Faith Defenders. Makasama ninyo ako ngayon sa ating live, mga kapatid. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Siguro ngayon lang ninyo ito na pakinggan o napanood na may founder ng Iglesia ni Kristong naging Katoliko. Sino ba siya? Ito ang aklat at ibinunyag niya kung bakit siya yumakap sa simbahang Katoliko. Isa-isahin natin ito. Pero bago dyan, knowledge muna natin ang ating mga suking taga-subaybay nga na pumasok ngayon. Si Tami Balisario, ilagay nyo ang lugar ninyo para ma-shout out natin. Si Rinaldo Sumok, si Estardita Rilos, si Rimini Piedad, si Jimbo Zambrano. Ako po, elementary ang pinag-aralan ko. Kaya kung makipagdibit sa kanila. Well, iba yung nasa isip at sa aktual na kapatid. Dahil kailangan talaga paghandaan, marami silang mga aklat na ginagamit, no? Na dapat alam natin yan. Si Jujet Rabina, hello. Si sa Cainta Rizal, si Miguel Pingkian, ito sa Iligan ito, no? Maayong gabi, Bro Wendell. Siguro nakita na nila ang tinuod nga iglesia. Isara ang iglesia gitukod ni Kristo. Si Bicolana, hello, shalom. Si Miguel Pingkian sa Iligan City. Ricami Piedad. Si Dimdam Dabi. Si Jabor 74, watching from Japan. Si Lucita Moralios sa United Arab Emirates. Si Lerna Virui. Maayong gabi, Bro Wendell, aslang me. Unsaon na mo pagkaabil sa online sacramental blessing. Tingnan natin, baka may sacramental blessing mamaya. Si Lina Ritusa dyan sa Santa Cruz, Laguna. Si Virgie Asintano, si Julito Abaga, Noel de la Astria, si Simeon Casas. Matagal na po talagang inaangkin ng mga ministro ng INC ang itinatag ng Panginoong Hesus. Kung ibig sabihin, squatter sa tunay na iglesia. Rolando Lavalle Isidro. Ang Iglesia ni Cristo ay business trade name ng Iglesia ni Manalo, natatag ni Felix Manalo Isagon, at iba pang mga kasamahan. Nunoy Robiato. Good evening sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Si Sampagita Ganda,
si Matthew Timothy Havana diyan sa Ontario, Canada, si Silso Bilisa Faji sa Albay, kano-ano ito ni Sis Helda Pilisa, si Kilayon, at sa lahat natin mga kapatid, Nonoy Rebiato dyan sa Jinsian, Virgie Sintino, si Leslie Valdez, Jimbo Sembrano, at sa lahat natin mga suking taga-subaybay. Welcome sa ating live streaming. At tatalakayin natin ito, mga mahal na kapatid. No? Yung una, daming mga nadala talaga sa maling akala. No? Tandaan natin na minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo. Madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Alam nyo ba na may isang ministro na kasama sa pagtatag sa Iglesia ni Cristo, kinikilalang tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo, ang nagsulat ng aklat na ito, "Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo." Siya'y yumakap sa simbahang Katoliko at meron siyang mga iba't ibang revelasyon. Sa sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, sa pahina 11 nitong pasugong ito, napakalinaw ang sinabi sa naturang pasugo, mga kapatid, na ano daw, ito ang mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. No? Way back on July 27, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. So, malinaw na sinabi sa kanilang Pasugo Magazine na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi lang si Felix Manalo. Meron pa siyang mga kasama at ito ang SEC registration nila na makita natin. No, translation, United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. About unipersonal corporation or society called the Iglesia ni Cristo. Ito mabasa natin, that the said applicant appears before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia ni Cristo. Napansin nyo ba na ang Iglesia ni Cristo sa unang registration nila, mga kapatid, ay letter K, hindi pa letter C. No, una yan sa pagrehistro. Letter K, hindi letter C. Now ngayon, puntahan natin itong may akda nito at isang ministro. Siya, alam nyo ba, siya ay nasa cover pa ng Pasugo Magazine. Sino ba siya? Ito ang makita ninyo. Siya ay si Igmedio Sabala. Nasa cover pa ng Pasugo Magazine, Hunyo 1914. Oh. At sa aklat na ito, kaniyang inihayag kung bakit siya, at ang aklat na ito ay sa Katoliko itong aklat, mga kapatid, pero
batay sa salaysay ni kapatid na Egmedio Sabala at isinulat ni F.C. Borlongan. May nihil obstat ito at may imprimatur. Ito ang makita ninyo. May nihil obstat ni E.G. Casas, Censor Deputatus, imprimatur ni Jose Jovellanos, mga kapatid. Now, ano po ba ang pahayag ni Egmedio Sabala? Una, ating tingnan sa pahina 1 nitong aklat na ito na ang pamagat, Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang kaniyang salaysay sa naturang aklat, mga kapatid, na mabasa natin. Ito po ang kaniyang sabi sa pahina 1. Sa loob ng may 21 taon, ako'y naging kasapi 15 taon. Nito'y sa pagiging ministro sa Iglesia ni Kristo sa ilalim ni Ginoong Felix Manalo. Dahil sa mahabang panahong ginugol sa matinding pagod sa pinuhunan ko sa pagpalaganap ng iglesyang ito, ako'y ibinilang ng Encyclopedia of the Philippines sa mga nagtatag nito. Kabilang siya, ibinilang siya sa nagtatag. Ayon sa nabanggit sa aklat ni Zoilo Galang, Volume 10, 1936 edition, pahina 432-433. Ang Iglesia ni Kristo ay itinatag ni Ginoong Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Maynila noong 1914. Idinagdag ng palathala ni Ginoong Manalo sa aklat na ang Diyos ay humirang din ng iba pang mga lalaki na nakakatulong niya, tumutukoy kay Ginoong Manalo, sa pagpalaganap ng lahat ng nais niyang ipatupad. Ang mga henerang ay sina Jacinto Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Torla, Benito Sombelio, Raimundo Mansilungan, Felix Pineda, Feliciano Gonzales, Egmedio Sabala, Julio de la Rosa, Mariano Castro, Andres Toker, Francisco Abalos, Rufino Dula, Simeon Tabano, Norberto Cruz, at Eugenio Cortez. Yon ang mabasa natin sa aklat na ito, mga kapatid, na kabilang si Egmedio Sabala sa kinikilalang founder, nagtatag sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. So, ngayon, ang tanong, ito bang kinikilalang isa sa mga nagtatag dahil tinatawag daw umano na magiging katulong ni Felix Manalo? Siya ba ay nanatili sa iglesia? Tuloy natin ang pagbasa sa pahina 1
nitong aklat na itong ako'y naging ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang ating mabasa. Dito pa lamang ay nais ko nang ipagtapat na hindi ang Diyos ang humirang sa aming 18 ministrong na katulong ni Ginoong Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naiaalis ni Ginoong Manalo ang sino man sa amin. Siya ang nagturo sa amin kung ano ang ituturo namin. Yun ang nasa pahina 1 ng naturang aklat, mga kapatid. Ngayon, ano ba ang revelasyon ni Ginoong Igmedio Zabala na dating ministro at kinikilalang founder ng Iglesia ni Kristong tatag din ni Felix Manalo? Ito ating basahin sa pahina 6, mga kapatid. Sa kaniyang aklat na nasa ating kamay ngayon, ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang nakasulat sa naturang aklat na mabasa natin sa pahina 6. Lubhang marami ang naaakit. Lubhang marami ang naaakit ko, at limpak-limpak na salapi ang naipasok ko sa Iglesia ni Cristo. Kaya't lalong naging kapalagay ang loob ko ni Ginoong Manalo. Maraming mga aral ang binalangkas namin. Datapuat, marami rin naman ang binabago hanggang nagkaroon ako ng mga alinlangan. Nakasaksi rin ako ng mga pangyayaring paniwalaan dili sa buhay ni Ginoong Manalo at sa ilang ministro. Yon ang sabi niya sa pahina 6. At dagdag pa niya, ito ang mabasa natin sa pahina 6 pa rin, na sinabi ni Ginoong Igmedio Zabala, isa sa mga taga-pagtatag. Ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo, sa mga aral na pinagbago-bago at sa mga gawaing kahiya-hiya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Kami ni Ginoong Manalo ay nagkaroon pa ng samaan ng loob, at noong 1941, ako'y lumayas sa piling niya. So, hindi siya tiwalag. Siya ay kusang lumayas. Isa sa mga founder, ha? Oh. Pero, kusang lumayas. So, bakit? Hiniwalayan niya ang Iglesia ni Cristo, kung saan siya isa sa kabilang na kinikilalang tagapagtatag nito. Ano po ba ang dahilan? Sisilipin natin sa pahina 7 kung ano ang pahayag ni Mr. Igmedio Zabala dito sa pahina 7 ng naturang aklat, mga kapatid. Ito ang ating mabasa. Isang gabing matahimik, tinitingnan ko ang aking sipi ng Biblia. Natunghayan ko sa unang buklat ang kabanatang 15 at talatang 1:5 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ako ang tunay na maging masinatili kayo sa akin, at ako ay sa inyo.
kung paanong ang sanga ay hindi maaring magbubunga ng kanyang sarili hanggat hindi mananatili sa baging. Hindi rin kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang baging, kayo ang mga sanga. Isang liwanag na sa langit lamang ang makapagdudulot ng suminay sa isip ko at naitanong ko sa aking sarili. Ang mga iglesyang kayang kahapon lamang lumitaw ay pinasimulan lamang ng tao ay kaugnay pa rin kay Kristo? Si Jesucristo tulad ng nalalaman ko ay nagtatag ng iisang iglesia. Hindi maaaring pareho ng kaniyang relihiyon ang relihiyong itinatag lamang ng tao. Kailangan kong gayon, nasuriin ko ang mga iglesia at hanapin ko kung alin sa kanila ang kaugnay ni Kristo. Tiyak ng hindi yaong kay Ginoong Manalong Iglesia ang kaugnay ni Kristo, sapagkat kilala ko si Ginoong Manalo at ako'y isa sa mga nagtatag nito. Hindi rin yaong mga napasukan kong pawang tatag din ng tao. Patuloy natin sa pahina 7 pa rin. Gayon, ang pangangatweran ko ng gabing yaon noong 1953, nakatagpo ko si Ginoong Amadeo Hilario ng Malabon, Rizal. So, may nakipagkita siya doon sa Malabon, Rizal. At ano ang resulta? Ituloy natin sa aklat na ito sa pahina 8, mga kapatid. Ito ang pahayag ni Egmedio Sabala. Pinaliwanagan niya ako tungkol sa relihiyong aking kinagisnan. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makipag-usap kina Padre Francisco Avendaño, si Fereno Leonen at Laureano Caueli. Sa tulong ng kanilang paliwanag at panalangin, natutuhan kong unti-unti ang tunay na mga aral at gawain ng Iglesia Katolika. Napaghulo ko rin na ang mga iniaral ko pala sa loob ng Iglesia ni Kristo ay pawang pagbibintang at pagbabatikos lamang sa Iglesia Katolika. Ako ay nagtrabaho sa Tarlac na doon binibinyagan ang lahat ng aking mga anak at nagpakasal kami nang may bahay ko sa harap ni Padre Santiago Guanlao ng Tarlac. So dito, isa sa mga founders ng Iglesia ni Cristo na si Egmedio Sabala, nagpabinyag, hindi lang siya, kundi pati na ang buong pamilya niya. Nagpabinyag at nagpakasal. Ituloy natin sa pahina 8. Ito ang kaniyang pahayag, mga kapatid. Ngayon ay nabubuhay na ako ng tahimik. Hinahangad ko naman na makapaliwanag
sa iba kong mga kababayang naliligaw ng landas. Tuwing may pagkakataon, ako'y di mag-aatubiling maghayag ng aking buhay sa piling ni Ginoong Manalo at magbunyag ng mga kamaliang nananaig pa sa kahabag-habag at walang malay na mga kaanib ng Iglesia ni Kristo. Yon. So, nabinyagan siya sa simbahang Katoliko, nakasal sila sa simbahang Katoliko, at ano naman ang kaniyang revelasyon kaugnay diyan? Babasahin natin sa pahina 50. Sa aklat na ito, mga kapatid, ako'y ay naging ministro ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang ating mabasa. Kung tayo'y may suliranin sa paggawa ng bahay, lumapit kayo sa inhenyero o sa karpentero. Kung sa batas, sa abogado. Kung sakit sa katawan, sa manggagamot. Kung sa damit, sa sastre o sa modista. Kung sa relihiyon o sa moral, ang ating suliranin, makatuwerang sa pare o sa sino mang nag-aaral tungkol dito, ang ating sangguniin. Ito pa ang dagdag niya. Kaya ang panawagan ko'y huwag kayong basta-bastang maniniwala sa mga biglang sipot na mga ngaral. Katawa-tawa ang labas ninyo. Kung ang isang barbero, empleyado sa opisina, musikero, kotsero, at sastre, kayo hahatol tungkol sa bagay ng relihiyon at moral. At kung ipinagdangalan naman ninyo ang inyong pagkakatoliko, hindi kayo ang unang sisira sa inyong pananampalataya. Kadalasan, marami sa atin ang pintas lamang ng pintas, datapuwat. Wala naman tayong nagawang mabuti sa ating sarili at sa kapwa. Kaya ang payo ko ay tumupad kayo sa inyong pagkakatoliko. Kung may alinlangan kayo sa pare o sa sinumang nag-aaral na katoliko, kayo magsangguni. Yon ang kaniyang sabi. At ito pa, tuloy natin. Inaasahan kong kayo na mga Katoliko ang magiging halimbawa ko, sapagkat ako ngayoy lamang naliwanagan. Sama-sama tayong mag-aral sa ating pananampalataya at huwag tayong magpabaya sa ating tungkulin. Alalahanin natin ang mga iglesia ni Manalo at iba't ibang sikta ay nakakaakit lamang doon sa mga Katolikong wala mang muwang at hindi pa tumupad sa tungkulin kahit sa pagsisimba man lamang kung linggo. At ito pa ang kaniyang payo. Mahalin natin ang ating pananampalataya sapagkat lilipas ang dunong, ang ganda, ang yaman, tayo na rin ay mamamatay. Ang pananampalataya lamang natin ang makapaghahatid sa atin sa wastong pamumuhay at magandang kamatayan. Pagpalain nawa tayo palagi ng Panginoon at ng mahal na Birhen. See? Itong aklat na ito, napakaganda mga kapatid. Pero ayaw nila itong
maisa publiko. Dahil, imagine, isa sa nagtatag ng Iglesia ni Cristo, isa sa nagtatag ng Iglesia ni Cristo, ngayon, Katoliko pala. Oh. At may payo siya. Pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Nemo that could non habit. Hindi tayo makapagbigay sa mga bagay na wala sa atin. Mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, ang katesismo dapat magsimula sa loob ng ating tahanan. Para yung ating mga kabataan, ating mga anak, mga apo, ay di madala nitong mga siktang sumulpot at nag-aangkin lamang na sila'y tunay. Imagine, dagdag pa sa kanilang pag-angkin, di ba? Mga aklat Katoliko, pinagputol-putol. Nauna nang sinagot namin yan ni Ka-Bornok, mga kapatid. No? Pero ginamit nila yung mga aklat Katoliko. Basta lang makabasa na Iglesia ni Cristo. Abay, ano daw? Sila daw ang tinutukoy diyan. Kaya mag-ingat talaga. Dahil daming mga natangay sa mali lang akala. No? Pero, imagine, ang aklat na ito ni Igmedio Sabala, dating ministro ng Iglesia ni Cristo, at maliban na ministro ng Iglesia ni Cristo, kinikilalang isa sa mga nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Buong pamilya niya yumakap sa simbahang Katoliko, na binyagan at nagpakasal sa simbahang Katoliko. Pero ang Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo, alam nyo, siguro sa mga ngayon lang nakapasok, may mga pinakilala silang pare daw ng Katoliko na yumakap sa simbahang tatag ni Felix Manalo. Ang problema lang, nang ni-research natin mga kapatid, abay, nang ni-research natin, piki pala, hindi Katoliko. Ito ang isa lang sa mga aklat na ginagamit nila para patunayan na maski aklat Katoliko daw, sila'y pinatunayan. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Yan. Ayon sa aklat, ito ginagamit talaga ng mga ministro ni Felix Manalo at sa mga mangangaral ng INC, mga kapatid, na sila da'y pinatunayan. No? Pinatunayan na Iglesia ni Cristo ang tunay ayon sa otoridad Katoliko. Pero, eto, pakinggan natin dito si Ka-Bornok, mga kapatid. Itanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? O eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ba? O Iglesia ni Cristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York.
Kapag ka po ang isang libro, merong nihil obstat, censor librorum imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia? Pangalan ng iglesia na yon na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan ng Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat Katoliko at binatayan niya. Ito, ipapakita ko po sa screen ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tignan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito. Ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Sabi, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po ang nasabing pahayag na ito, ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid. So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte, ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid.
Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika na ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, ang masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, no, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC, incomplete. Grabe talaga. Ngayon, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya. Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Grabe naman ito At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Diba? So yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titingnan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? Ngayon, pabasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian ito ang kanyang sabi. Originated also in the tales invented by the apostates. Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga Ngayon, itutuloy natin. The bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Cristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan Naku naman Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika. Mga kababayan, baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano. Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12, ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians?
will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, busted! Yan! Mali yan! Nako At base po sa mga napag-alaman natin doon sa kanyang mga paninira sa Iglesia Katolika, I guess, mali po ang naging title ng kanyang YouTube channel. Sabi niya, tinig ng karunungan, parang baligtad ata ng karunungan yung kanyang mga ginagawa. Sige nga, tanungin nga natin ang mga ministro ng bokong na ito kung ano ang baligtad nung salitang karunungan. Eto, panoorin natin. Dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay dito'y may karunungan. Kitams. So, hindi pala tinig ng karunungan. Dapat, tinig ng kabobohan. Okay. At hindi lang yan, itong aklat na ito, mahilig talaga itong mga iglesia ni Kristong kay Manalo na gumagamit ng mga aklat Katoliko. Si Sandoval naman ang gumamit nito. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Kristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay, Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya, yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino, may translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Yan ang ginamit nilang aklat. Pero, pinag-chop-chop din yan, mga kapatid. Bakit? Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, may mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Kristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan. Ayan po. Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay, Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw?
Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahanggunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, pinatunayan ng aklat Katoliko na may kaligtasan sa kanilang iglesia. Kasi nga nabasa sa aklat na ito ng isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong sinasabing, "The Church of Christ is the salvation of all souls." O sa kanyang pagbasa, ang Iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. Yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone, yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977. Ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng ministro. Nakikita nyo po sa screen. At may nakalagay nga, "The Church of Christ is the salvation of all souls." Ayan. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali, sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos, o kung siya ay nagkasala, ngunit lubos na nagsisi sa kaniyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong Katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito: ang banal na Iglesia Katolika Romana, ang Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag po talaga, mga kababayan. At actually, aral po yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa nasabing aklat, ganun pa rin, sa page 250, mababasa naman natin ang ganito. Si Jesucristo ay naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akayin ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po. Lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, nako, ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo.
It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito talaga, chef talaga ito, ano? Panay chop, 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 chop. Di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, mali talaga. Paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1219. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism, for by it, a few, that is, 8 persons, were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natitingnang kagaya po ito ng Iglesia na tinayo ni Kristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin po, yan pala ay secondary cause of our salvation. Dahil tandaan natin, si Kristo yung primary cause ng salvation ng tao. O klarong-klaro po yan. Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kapatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16:16 na ganito po ang sabi. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbuster! Galing na mismo sa INC, kahit ginamit nila yung mga aklat Katoliko, pinag-chop-chop, pero kahit ganun man ang kanilang mga modus operandi, di pa rin nila talaga mapasinungalingan ng simbahang Katoliko ay siyang tunay na Iglesia ni Cristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. May mga reaksyon ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo. Clickbait daw umano. Bakit? Di ba kinikilalan yung ministro noon, si Egmedio Sabala? Di ba nakasulat ayon mismo sa kasaysayan na si Egmedio Sabala ay isa sa mga founders ng ANC? Nakagulat, ano? Isa sa mga founders, naging Katoliko na.